Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Jemaira Suhod at narito ang mga mainit na balita sa araw na ito. Dito lamang sa Sub-Saharan Balita. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Tulay sa Barangay Dungguan na ipatayo na. Mataas na kaso ng ubo at sipon na itala sa bayan ng Lang. Sophomore at junior students ng SBC nagsagawa ng educational field trip sa Pag-asa Weather Station sa Davao. Matinding bagyo at pagbaha tumama sa New Delhi, India. Batasan Falls sa makilala dinagsa ng mga turista. Mga kababayan, narito ang mga eksklusibong balita sa araw na ito. Isang magandang balita ang hatid sa mga residente ng Barangay Dungguan, Blanco, Tabato na partikular na naapektuhan ng pagbagsak ng tulay noong ika-14 ng Pebrero 2023. Higit pang detalye ihahatid sa inyo ni Agnes Mendoza. Salamat, Jem. Nandito tayo ngayon sa tulay ng Barangay Dungguan, Blanco, Tabato. Makalipas ang mahigit isang taon na paghihintay at pagsusumikap ng lokal na opisyal, natapos na rin ang bagong tulay sa Barangay Dungguan, Cotabato noong Enero taong ito. Ayon sa lokal na opisyal, ang tulay na ito ang nagsilbing solusyon sa problema ng transportasyon mula nang bumagsak ang tulay noong nakaraang taon. Bago pa man natapos ang tulay na ito, may naipatayo ng temporaryong tulay na kawayan na nagsilbing daanan ng mga estudyante ng Dungguan High School. Bukod pa rito ay bangka ang ginamit ng mga residente para tumawid. Naasahan ng mga residente at negosyante sa Dungguan ang malaking tulong ng bagong tulay na magpapabilis ng kanilang mga pagbiyahe at magpapalago sa lokal na ekonomiya. Ang proyektong ito ay isang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno upang mapabuti ang infrastruktura sa pamahalaan ng Mlang. Bilang isang residente, paano nakatulong ang bagong tulay sa inyo? Yung tulay dito sa amin, masaya yung mga tao dito sa aming barangay. Tapos yung ibang lugar, pumunta dito sila, masaya din sila dito kasi yung unang tulay, hindi makadaan yung sasakyan nila, yung mga malalaking sasakyan. Ganito, yung matapos na yung bago namin tulay, saya na sila. Yan ang ating update ukol sa tulay ng Dungguan sa Mlang North, Cotabato. Tutukan pa natin ang mga susunod na proyekto ng pamahalaan na magbibigay benepisyo sa ating mga kababayan. Agnes Mendoza, nag-uulat. Susunod, sa bayan ng Mlang, tumaas ang bilang ng mga kaso ng ubo at sipon ngayong panahon ng tag-init. Ayon sa mga eksperto, isa sa posibleng dahilan ay ang matinding init ng panahon na nagdudulot ng dehydration at ng kahinaan ng resistensya. Ang karagdagang impormasyon, ating alamin mula kay Nevaeh Suryaga. Sa datos mula sa Rural Health Unit sa munisipyo ng Mlang North, Cotabato, umabot na sa mahigit 200 ang kaso ng ubo at sipon na naitala sa makalipas na 2 buwan. Ayon sa mga doktor, ang biglaang pagtaas ng temperatura ay maaaring magdulot ng respiratory illnesses sa mga bata at matatanda. Nandito tayo ngayon sa Southern Baptist College kung saan ating kakamustahin ang kalagayan ng mga estudyante dito ngayon. Ma'am, kamusta po kayo at kamusta po ang nararamdaman ninyo? Okay lang naman po. Medyo nga po mainit ang panahon ngayon. Pawis na pawis nga po talaga kasi ako, iniiwasan ko lang po talaga na magkaroon ng heat stroke. Ano po ang may papayo ninyo sa kapwa ninyo estudyante upang maiwasang magkasakit ngayong tag-init? Ang maipapayo ko lang po sa kapwa ko estudyante ngayon is uminom po tayo ng maraming tubig para manatiling hydrated ang ating katawan at iwasan natin ang mga matatamis na inumin like soft drinks at iwasan rin natin ang magbabad sa sa sikat ng araw. Base sa tala ng Pag-asa, umabot sa 39 degrees Celsius ang heat index sa bayan noong nakaraang linggo. Dahil dito, pinapayuhan ang lahat na uminom ng sapat na tubig, iwasan ang labis na pagbabad sa araw at panatilihin ang kalinisan upang maiwasan ang mga impeksyon. Nevaeh Jane Suryaga, nag-uulat. Isa namang makulay at makabuluhang balita ang maririnig natin ngayon. Sophomores at junior student ng Southern Baptist College ay nagsagawa ng educational field trip sa DOST Pag-asa Weather Station sa Davao City.
Alamin natin ang buong detalye mula kay City Bansuan, live sa DOST Pag-asa Weather Station. Sid? Yes, Jem. Magandang araw mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa DOST Pag-asa Davao Complex kung saan isinasagawa ng mga sophomore at junior science students ng Southern Baptist College ang kanilang educational trip. Makikita naman sa kanilang mga aksyon ang kanilang excitement at curiosity habang sila'y nagpapatungo sa mga weather instruments na kanilang kailangan para matutunan ang larangan ng meteorolohiya. Kasama ng mga estudyante ay ang kanilang guro na nag-guide sa kanila para sa masusing pag-aaral about sa weather forecasting. So, sir, Sir, ano po ba ang purpose ng field trip na ito? Yes, no. So kasalukuyan, andito tayo sa DOST Pag-asa Davao, having our educational field trip. So we are so grateful to be given this kind of opportunity to be catered by DOST Pag-asa Davao for this educational tour for our meteorology students and also our earth science students. So the significance of this field trip is to get the students acquainted with the different meteorological instruments or device that are used in monitoring our weather. So I always believe that first-hand experience when it comes to learning is really important, and nothing can be a substitute for experiential learning. So I'm so happy that my students are learning and at the same time they are having fun and enjoying. Yes, sir. Ayon sa mga estudyante, ang field trip na ito ay magandang karanasan para mas mapalalim pa ang kanilang pangunawa sa agham at kung paano nakakatulong ang teknolohiya sa pang-araw-araw nating buhay. Ito si Kuya, tanungin natin, ano bang masasabi mo sa field trip na ito? Ang masasabi ko sa field trip ito is, I feel excited about this educational field trip. Excited about learnings and experience about this educational field trip. Yes. Sa pamamagitan ng field trip na ito, mas lumalawak ang pangunawa ng mga estudyante patungkol sa pag-aaral sa panahon. Mula rito sa DOST Pag-asa Davao Complex, ako si City, nagbabalita. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, City! Susunod sa Sub-Saharan Balita. Matinding bagyo at pagbaha tumama sa New Delhi, India. Batasan Falls sa makilala dinagsa ng mga turista. Minda manda, supsa supsa, minda manda, supsa supsa, Mindanao, 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 Sub-Saharan Mindanao.